Pag lawmaker ba, dapat lawbreaker din. Para lang protektahan ng isang senador na nasasangkot sa human rights violation. Grabe, di ba? Ang Senado na dapat tagapagtanggol ng batas, tagapagpatupad ng batas, parang naging VIP lounge ng mga makapangyarihan. Imbes na harapin ng maayos ang usapin ng accountability, ang nangyari po, tagpi-tagping diskarte para mailusot ang mga kakampi. Si Sara Duterte gusto makaiwas sa pananagutan. Yung ibang senador naman, busy magbantay ng kanilang mga kaalyansa, ambisyon at sariling political survival. Ang ending, mukhang hindi na Senado ang pinoprotektahan, kundi mga personalidad. At ngayon, kung totoo ngang ginamit ni Alan Peter Cayetano ang kapangyarihan ng Senado para pigilin ang pag-aresto kay Bato de la Rosa, aba-ibang usapan na yan. Posible na po itong obstruction of justice. Posible na rin aiding evasion. Bakit? Dahil malinaw po ang nakasaad sa Republic Act No. 9851 na ang batas ng Pilipinas tungkol sa crimes against humanity at iba pang international crimes. Sa ilalim po ng batas na ito, walang immunity ang pagiging opisyal ng gobyerno kahit senador pa. Maaaring ipaubaya ng Pilipinas ang pag-uusig sa International Court kapag may umiiral ng investigasyon o prosecution. At maaaring isurrender ng gobyerno ang isang suspect sa isang international tribunal gaya ng ICC. Kaya para hulihin si Bato de la Rosa sa bisa ng ICC warrant of arrest, hindi na po kinakailangan ng panibagong warrant mula sa Korte ng Pilipinas. Dahil sa ilalim ng RA 9851, may mekanismo na para kilalanin at ipatupad ang proseso kaugnay ng international crimes. At malinaw rin po sa batas, Section 9, hindi depensa ang pagiging opisyal ng gobyerno o miyembro ng Senado. Section 10, maaaring managot ang superior kapag ginamit ang mga tauhan o security personnel para hadlangan ang pagpapatupad ng batas. Section 17, krimen ang aiding, assisting, or facilitating o pagtulong sa isang suspect para makaiwas sa accountability. Kaya kung hinarang ng NBI, ginamit ang Senate security, ginawang protective custody ang Senado, o ginamit ang institutional power para protektahan si Bato, hindi na po ito isang political accommodation. Posibleng obstruction of justice na ito, aiding evasion, or direct criminal liability na ito. Ito wala pong sariling police or enforcement arm ng ICC. Umaasa ito sa local enforcement agencies para maipatupad ang mga warrant na ito. Kaya kung may humaharang, nananakot o pumitigil sa pagpapatupad ng ICC warrant, posible rin magkaroon ng hiwalay na usapin sa ilalim ng Article 17 ng Rome Statute, yung offenses against the administration of justice. At alam mo kung anong nasa ironic? Ilan sa mga bumoto sponsor mismo ng RA 9851 noon ay mga pangalang nasa Senado pa rin hanggang ngayon o may impluwensya pa rin hanggang ngayon. Kasi malinaw naman po, hindi legal banker ang Senado. Hindi ito panic room ng mga politiko. At lalong hindi ito taguan ng kung sino mang ayaw humarap sa batas. Walang dapat mas mataas sa batas kahit gaano pa kalakas ang pangalan o posisyon.